Akala ko tapos na yung pagpaparenovate ko dito sa bahay. Opo, aksidente tinamaan ni Papa yung gate natin. At buti na lang talaga walang nangyari sa kanila, no? Kinabukasan, chinek ko nga yung gate natin at talagang nayupi. At kahit yung bagong e-bike natin ay nagasgas. Kaya naman kinabukasan, pinagawa ko agad siya. Kaya naman, from this to this. At eto nga, ni-review ko ulit yung CCTV. Akala ko pa nga nung una, merong ibang taong nakatama. Pinakita ko nga kay Bunso at talagang tumawa na lang kami sa nangyari. Ayaw din namin ma-stress kasi hindi nakakaganda, no? Kaya naman pinasukan ko si Papa dito sa kwarto niya. At makikita mo talaga sa mukha nila na meron silang ginawa. Na-stroke kasi si Papa kaya hindi niya daw makontrol yung paa niya. Kaya sabi ko sa kanya, last na yung pagdadrive niyang yun. Kung dati kami ni Bunso yung matigas ang ulo, ngayon yung magulang namin. Kaya naman tinawagan ko na yung gumawa sa gate namin, no? Pangatlo ko na nga tong paggawa sa kanila, kaya nahiya na rin ako. Chinek ko nga yung gate namin, talagang na-dislocate siya. Kailangan talaga tong magawa kasi baka pasukin kami dito, no? Sigurado, marami na namang tatahol na hindi na ako natapos sa pinapagawa ko. Pero tignan nyo naman yung bagong bili natin na e-bike, talagang nagasgas siya. Sabi ko, hayaan na lang namin na ganito kasi wala na kami pambili. Baka naman. Hoy, hindi ka magpaparinig. Buti na lang talaga, one call away yung kausap ko. At kahit hindi nila trabaho to, ginawa pa din nila. Sinabi ko nung last pagawa ko sa kanila na last ko na yun. Pero tignan nyo naman, nagpagawa pa rin kami ngayon. Kumbaga sila na lang talaga magsasawa sa mukha ko, no? Kailangan nga daw iangat yung isang gate kasi bumaba siya. Kung sayaw lang siguro yung solusyon dito, baka kanina ko pa kinaldagan to. Nagdagdag na nga sila ng bracket para mas tumibay daw yung gate na parang gusto nilang sabihin na masisira na naman to, no? Pero syempre, hindi talaga maiwasan yung aksidente. Pero sana talaga last na to. Opo, hindi ko na maintindihan yung ginagawa nila. Sa sobrang pakialamera nga ako, napaso pa ako. Akala ko kasi hindi mainit, sa nakikita ko, malaking chance na magagawa pa nila yung gate natin. Medyo nagpapasipsip nga ako sa kanila, kaya dinalhan ko din sila ng tubig. Alam niyo naman ang Erika nyo, may pagkastro, no? Pero totoo talaga na the more na mas malaki yung bahay, mas malaki yung gasto. Kaya kapag bibili kayo ng bahay, kailangan nyo pag-isipan ng 5 beses. Pero dahil impulsive din ako na tao, isang buwan lang nabili ko na tong bahay na to. Pero sa totoo lang, wala akong pinagsisihan. Kasi kung hindi ko to binili, baka wala kayong kilalang from this to this. Diba? Nagpakitang gilas na naman ako, sabi ko naman sa inyo, lahat ng trabaho dito, papasukin natin. Nagawa na din yung kabilang gate natin, kaya mamimintura na lang tayo. Pakiramdam ko, galit na yung mga trabador sa akin kasi kinukuha ko yung trabaho nila. Sabi ko kasi sa kanila, nahati kami sa sahod nila. Sa Smart Locks Hardware pala ako nagpagawa ng smart gate. At para makabawi naman sa kanila, nagluto kami ng tinolang manok. Gusto na nga nilang umuwi kasi nahiya daw sila. At buti na lang napilit ko sila, no? Kaya naman kinabukasan, chinek ko nga yung gate natin kung tuyo na ba yung pintura. Di ba parang walang nangyari, mukhang bago na siya ulit. Gusto ko talaga yung smart gate kasi isang pindot ko lang ma-open na yan. Opo, dagdag aesthetic to sa bahay. Hindi ko na nga pinagalitan si na mama kasi hindi ako ganun. Basta sabi ko sa kanila sa susunod mag-iingat na sila. Kasi kung hindi baka mapalo na sila sa akin, no? Huy, hindi ka magulang. Ayun lang.